Another bagong labas na loan application at nagpapautang ng up to 60,000 pesos. Bagong labas nga ba o bagong palit lang ng pangalan? So yan nga yung aalamin natin ngayon sa may buong video na to. Kung magkano yung matatanggap, gaano katagal yung pagbabayad, legit ba SEC registered, at may pangaharas ba? So lahat ng yan, malalaman nga natin, kaya simulan na natin. So hi guys, ngayon pag-usapan natin ang Credit Beacon. Smart Credit under SRK Digitals. Na-download ko nga dito sa may Play Store. Noong nakaraan lang, nakita ko nga din pala yung ads na to at may nag-comment din sakto. So sabi niya, ma'am, sa Credit Beacon, nag-try ba kayo dyan? Isa lang yung in-applyan mo pero 3 yung darating sa'yo. So ibig sabihin ay multiple loans agad kahit na isa lang yung in-applyan mo? Mai-split sa may 3 bayaran? So in-applyan ko na nga. At unang-unang red flag na nakita ko dito. So ito nga, bago ko i-install guys ha, ayan, nakita ko agad na hindi siya isang loan application talaga 100%. Dahil kung makikita nyo, more on about boosting credit na naman, about credit score, para matrack yung expenses, para ma-boost yung finances. So in short, hindi siya totally utangan pagka unang tingin mo dito bago mo siya i-download. So medyo tamang hinala na tayo dito dahil ganito yung mga madalas ko nang nare-review kung napapansin nyo doon sa may mga ina-upload ko. At dito sa may privacy policy nila, ayan, chinek ko, binasa ko, hinanap ko yung company name nila, yung certificate of authority nila, yung number nila, company number na nakaregister nga sa SEC. So wala ako nakita. So yung sinearch ko lang, yun nando sa may ibaba ng pangalan nila na SRK Digitals, and wala siya sa SEC and CIC. So, hindi tayo sure dito kung ano ba yung company name nila. At ang totoo nga dito guys ay, hindi ako nagkamali. Same na same sila nung mga na-review ko na nung nakaraan, which is yung CredLadder at CredMelody. So, paano ako nakasiguro? Dahil nung nag-text nga yung OTP sa akin, ayan, nung naka-receive ako ng OTP, meron na palang nag-send nung mga nakaraang araw pa. So, bali, pangatlong OTP na to. At tingnan nyo naman yung una. Una, galing sa CredMelody. Pangalawa, galing sa CredLadder. At pangatlo, from Credit Beacon na. So, magkaka-sister company. Dahil halos same na same talaga mula umpisa. Dahil meron nga din sila ditong pa-background check. Ayan, 5 questions. Kung meron ka ba ditong mga overdue in the past 6 months? Magkano na overdue? Ilan ba yung na overdue? So nakalagay nga dito sa kanila, Bangko Sentral ng Pilipinas, ayan, regulated, and then SEC registered, pero paano tayo makakasiguro wala naman tayo nakitang company name? At pinagpatuloy ko na nga, so ayun, ganun pa din naman, the same do sa may nakaraan talagang application, ID type na, at ganito din yung mga hinihingi nila na type of IDs. At dito, kahit na medyo ma-blurred, is okay lang, kahit na hindi ganong kalinawan. At may pa-facial recognition pa sila. So, after nun, ayan, basic information na at sobrang konti lang nang hinahanap. So, email lang, birthday, education level, marital status, and then sa employment na tayo, guys. Ito, last part na. Pwede daw ang full-time, pwede ang part-time, pwede ang self-employed, pwede ang student, retired, at unemployed. So, meaning para sa lahat, itong loan application na to. At yung ganitong mga sobrang bilis lang applyan, ito yung medyo nakakatakot dahil kadalasan nga ito yung mga grabe kong makapaningil. So, easy to apply pero grabe yung mga pananakot. So, ayan, sige, pagpatuloy natin. Kahit na nga pala unemployed yung ilagay mo dito, kahit na student, tatanungan ka pa rin nila ng monthly income mo, work experience, industry, at current address. So, the same din talaga. Dalawa lang yung hinahanap nila na contact reference. So, sabi ko sa inyo, ayan, authentication successful na, and the credit limit has been activated. So, ganun, same na same talaga, copycat, CredLadder and CredMelody. Kaya kung may mga bagong loan application kayo na nakikita, wag muna kayong magta-try. Ayan, comment nyo lang dyan para ma-review ko sa inyo agad. At para hindi na nga din ma-share yung mga information nyo sa kanila. So, dito, you have requested one product at yung total amount ay 2,000 pesos. So, after nyan, ayan, nagpaparate sila ng 5 stars para daw mas ma-improve pa sila. At eto yung wag na wag nyong gagawin, yung mag-rate agad ng 5 stars. Lalo na kung hindi nyo naman talaga alam kung ano yung loan application na to, kung matutulungan ba kayo or what. So, eto na naman po si Quick Pesa. Ayan, lagi Quick Pesa.
So, puro ito yung nakikita natin. At, ayan, 2,000 pesos nga yung na-offer sa akin. Pero after nyan, ilang minutes lang is rejected na agad-agad ako. So, your loan limit has been exhausted. Kaya, kayo guys, nako, parang nangongolekta sila ng information. And then, pagkayari, ayan, paasa lang, re-reject ka naman agad-agad. So, meron dito mga mixed reviews nga ako nakita sa may 4.7 na ratings nila. May naaprubahan ng 8,000 pesos. Safe daw, reliable daw, and trustworthy. At with low interest rates pa daw. At mabilis na tataas yung credit limit mo basta daw makapagbayad ka agad-agad. So yan yung dapat hindi nyo pinaniniwalaan. Kung ayaw nyo mas lalo kayong ma-stress at mas lalo kayong mabaon sa utang. At kabaligtaran naman ng mga loan application. Kung gusto nyong makita kung legit ba talaga yung isang loan application, pumunta kayo sa may pinakamababang ratings. Which is dito nga sa may 1 star. So sabi nga dito, don't install this. Have high amount deducted from loan and it doesn't show the loan agreement. 100% yes, hindi mo na pinapakita yung loan agreement bago nila i-disburse yung pera. You have to pay daw within 7 days lang. So ayan, malinaw na malinaw, short term lang. They will harass you and your contact information. So stay away from this app. Ayan, kukontakin pati yung mga contact information nyo. At eto pa, magkano yung natanggap? So, merong offer daw na 6,000 sa kanya, pero dalawang different platform. So, isang Quick Pesa, saka isang Paymatic. Pero, auto-disburse agad-agad. So, 3,000 pesos yon dahil nahati nga sa dalawa yung 6,000 pesos. So, ang matatanggap mo lang ay 1,800. So, may nakaltas na 1,200 each. So, bale 2,400 yung nakaltas dito sa 6,000. Napakalaking mahalaga na nun, guys. At babayaran lang daw in 6 days. So, hindi daw niya alam kung bakit may mataas na rating pero hindi naman worth it yung pag-apply. At walang option na i-delete yung account. Yes. At itong isa naman, sa 3 companies daw siya napunta. Tig 3,500 each. So, magkano yun? 10,500? Pero yung natanggap lang niya kada isang account ay 2,100. So, lumalabas na 6,300 lang yung natanggap niya sa may 10,500. Napakalaki, di ba? At yung babayaran, same 10,500. Ayan, 3,500 each at 6 days lang. Napakasakit sa ulo niyan. So, buti na lang ulit nung pinagpatuloy ko yung pag-apply dito is rejected ako. Kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo sa may mga ina-apply nyo online. Hindi porket maganda yung pinapakita nila dun sa may ads nila ay mag-go kayo agad. So, disclaimer, ayan, lahat ng mga binabanggit ko dito is base sa may personal experience ko sa may pag-a-apply sa may loan application na to at hindi ko kayo hinihikayat na mag-apply. Lagi niyong basahin yung loan terms and agreements bago kayo mag-accept ng loan. At kung wala namang ipinakitang loan terms and agreements, nako, kabahan na kayo. Huwag niyo na ipagpatuloy yan. So, always be a responsible borrower. Bago kayo mag-apply, siguraduhin na meron kayong pambayad. So, bago tayo mag-end, ayan, share ko muna sa inyo yung ginagamit ko nga na wireless microphone. So, ito yung Shisuo. Sobrang nice niyan, guys. Ayan, dalawa yung pinakalagayan niya. Yung isa, nilalagay sa my phone. Tapos, yung isa naman is nandito. So, kung ikaw ay aspiring vlogger, content creator, or affiliate, better na mag-invest ka sa may ganitong super affordable lang na wireless microphone. So, Shisuo wireless microphone. Napaka-nice niyan, guys. So, that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!